Yan mga kamamaw, good afternoon. Dito kami sa sa Market Mall. Yung Market Mall mga kamamaw, dito yan sa main side. Actually mga kamamaw, sa mga di nakakaalam, nung unang dating namin dito sa Saskatoon, dito kami. Kami banda dito, kami Root Street. So mga kamamaw, itong mall na to is parang tinatawag nila dati na parang mall pa ng mga matatanda, mga elder. Kasi nga ang katabi na itong building is yung pang sa mga home care. So ngayon mga kamamaw, ibang iba na mga kamamaw yung itsura ng Market Mall ngayon. Talagang na siya, fully renovated na sobra. Dati pa nagpunta ka dito, wala lahat yan. Lahat ng mga nakikita mo, Tim Hortons, ayan, mga kainan. Talagang parang grocery store lang siya mga kamamaw. Ngayon may Fresco na rin dito, may Pet Value na, may Shoppers na. Grabe mga kamamaw, sobrang ganda na ng grabe yan. Sobrang renovated na siya. Hello, so nandito kami ngayon, kaya kami pupunta dito sa Market Mall dahil nandito mga kamamaw yung Service Canada ng Saskatoon. Isa lang yung pinaka-office nila Isa lang yung pinaka-office nila. So ngayon, magtatanong-tanong tayo mga kamamaw kasi nga diba kakapanganak lang ni Baby Jacob. So i-ask natin mga kamamaw kung si Jacob ay kukuha pa ba ng SIN or paano bang kasi first time namin ni Mrs. magka-baby dito sa Canada. Tatanong natin sa Service Canada dito mismo kung kailangan pa mag-apply ni Jacob. Tagal na mula nung umiikot uli ako dito mga kamamaw, sobra. Napansin nyo naman mga kamamaw yung mga naglalakad yan nakatanda talaga. Dito ako nabiling vitamins dati. Dito diyan ako nabiling vitamins mga kamamaw. Dati nilalakad lang namin yung from sa amin. Nung wala pa kaming bike, nilalakad namin papunta dito. Kaya nag-grocery kami. Yan, ito yung Service Canada Yun, di ba? Pasok tayo sa loob mga kamamaw. Tatanong ako. At mga kamamaw, yung sinabi sa amin ni ate, sandali lang kami dito. Ano na pala yun? Yun na pala yung paskilipin to. Yung pinila pa namin sa sa ospital. Kasi wala pa kasi dumarating sa amin na kahit anong papeles na si Jacob ay pinanganak dito. So maghintay pa daw kami mga 2 weeks. Kung hindi daw isinend sa amin o iminili sa amin sa bahay yung mga paperwork si Jacob, balik kami dito, ipag-print out ko niya kami. So ay mga kamamaw, golf course pa dito. Grabe. Nakita ko lang sandali. So ngayon, kakain muna tayo. Papalibre tayo. Saan? Ay, food court lang. May mga siya kainan dyan. Pwede ka lang, mag-ikot-ikot ka muna. Tikot muna daw kami. So, buti napadali. Akala namin, mapapatagal din yung namin dito sa Service Canada. Kasi nga, first time nga namin, hindi namin alam na baka mamaya meron kaming gagawin na dapat na ganito na hindi namin pinapansin. So, kaya ngayon, nagpunta kami, dumirekta kami dito para kung sakaling may mga tanong or may mga dapat kaming gawin, malaman agad namin. So, ganun kabilis lang. Wala pang 2 minutes. Doon na kami. Yung baby, ayan, natulog. Ako. Nakamamaw dun sa gusto niya dun sa tulak-tulak na ngayon. Ayun na. Oh. Liquor store dati ito. Ito makamamaw dati. Di ko alam kung liquor store o ibang way na punta namin. Pero ito yung side ng liquor store dati. Oh, may public land na rin. Dati ito public land na to, Ito mga kamama, public land na to, yung space na to dati. Bagsakan ng mga yung mga nakasale na sapatos, yung talagang parang warehouse na warehouse sale. Diyan dami dati nung kahit wala kaming budget pa mga ilang linggo pa lang kami, 3 weeks pa lang kami, natatandaan ko si Paring Rain, shoutout kay Paring Rain. Tsaka congratulations kay Jerry Marameda sa kanyang baby girl. Yan. Medyo iba-iba na talaga itsura niya. So ayun, nung bago nga kami nila Dan, si Joe, si Rap. Nag-iikot kami dito dati tapos nakakita nga kami ng bilihan ng sapatos. Kasi damakmak na Adidas. Ako, lakas naman ng sounds. Ikot tayo, lipat tayo. Kamamo, umuiwas muna kami. Lakas kasi ng sounds doon. So mapapasin ng mga kamamo, di ba? Siguro naman nakikita niyo yung mga nakakasalubong natin, yung mga natin, di ba, medyo mga may edad na. Talagang pasyalan nila yan dito.
Napakatahimik. Nag-aano tuloy yung mga mama ngayon sa akin. Parang bumabalik sa akin yung mga alaala nung mga time na ano, na andito pa kami nila rin. Ito tambayan namin eh. Pag day off, punta kami sa BMO dito. Kaya pag sweldo dati, withdraw kami sa BMO dyan. Tapos kain lang. Tapos ikot-ikot lang, grocery. Tapos uwi na. Ganun lang ka, ano, kaya yung iba akala nila na parang sabi nila, ay, sa Canada, tag dito. Maganda sa Canada. O maganda naman talaga dito. Pag ano lang, yung mga pasyalan dito. Pero hindi dito sa Saskatchewan, may mas magagandang pasyalan talaga na kung gusto. Pupunta ka sa Banff, yun nga, sa British Columbia, sa BC. Tapos sa Alberta, medyo magaganda doon. Dito kasi sa Saskatchewan, ano, medyo kapatagan kasi. So ang may ano siya, may magandang naidudulot din ng nandito ka sa Saskatchewan. Medyo nakakatipid ka ng konti dahil malayo ka sa mga galaan. Maraming galaan dito na ano, gawin mo na lang pag yung summertime, pasyal ka, lipat ka doon. Pasyal lang, pero yung kung nandun ka talaga mismo sa syudad na yun, magastos, baka linggo-linggo yung nagsha-shopping ka. Ito na nga lang mga simpleng bagay dito minsan eh. Nag-aano na kami, yung parang napapagastos ka na nga, di ba? Pag ano eh, what more pa doon sa mga lugar na magaganda tsaka malalawak talaga. So, yun. Tagal nung dalawa eh, maglakad oh. So kakain na kami. Nakita mo na yung mga kasama namin dito. Halos matatanda yan mga mamo, lahat ng nandun. Mga mamo. Ayaw na dito. Lipat daw kami midtown ni Mrs. Pero sayang na paano. Ikot lang kami konti dito sa sa market mall para kahit pa paano yung mga nanonood na darating dito sa Saskatoon. Makita natin. Makita nyo yung itsura ng Ay masarap tinapay. Grandma's sa paligid yun sa may food court sana pag peso tayo eh. Makita niyo mga nakaupo yung yung mga may edad na. Dami diyan talaga pag nakita mo. Halos lahat mapansin niyo lahat ng mga nakakasalubong natin. Kasi itong restaurant na to, ayan. Gusto namin kumain dyan dati. Sabi ko, napag-usapan namin nila rin dati. Sabi ko, sige, sa first sweldo, parang ganun kakain dito. Kaso nga lang, syempre, nung time na yun is, oras ng pagtitipid. Ewan ko ba, yung mga panahon na yun talaga sobrang kukuripot namin lahat na talagang, syempre, galing ka sa Pinas, marami kang gastos na nagamit, so kailangan magbawi. So imbis na parang kumakain kami sa labas, yung kumain kami sa mga ganun restaurant, yung mga fast food pwede pa, pinapatulan pa namin mga Burger King, mga Tim Hortons. Pero yung mga sa restaurant, kasi sa mga restaurant medyo may price ng konti yung presyo, kaya medyo ilag kami, lalo na ako mga kamama, sobrang kuripot natin. Gold for matatandang galaro. So ano, midtown na? Midtown? Na. Hindi lang napaikot natin ng dito market mall, at itong isa ayaw kumain dito. Doon sa downtown kami. Pagbibigyan na lang natin at yung baby Jacob natin ay minsan lang mapasyal. Elevator pa. Sige mga kamamaw, at kami lilipat muna ng mall. Kamamaw, bago kami lumipat ng midtown, pakita ko lang sa inyo yung market mall. Ayun mga kamama, yung building na to, yung one stop convenience, wala pa yan dati talaga. Ang meron lang dyan, itong yung gasolina na to. Yan, laki na grabe At makikita mo yan, ang meron lang yan dati, Dolorama, wala pa yung Planet Fitness. Ayun, tsaka lahat na yan, yung lahat na nasa hilera ngayon, Tim Hortons, Royal Pizza, ayan. Tag dito, Pet Value, Shoppers, Presto, wala pa lahat yan. Pati itong kainan dito, meron na rin dito ngayon sa may boardwalk, ayan. Lupa lang dati lahat yan. Tapos karamihan pag nagbabas kami, ayan yung pila ng bus. Yun yung pila ng bus. Pag pupunta kami sa midtown, o pupunta kami sa may Center Mall. Ayun yung building na yun mga kamamaw, yan. Yan yung building nung sa mga dito yung mga
matatanda dito sa Canada, kaya ng Saskatoon, kaya kadalasan tambayan nila dito sa sa Market Mall. So medyo nabitin ang kwentuhan natin dito sa Market Mall mga kamama, dahil gusto pumunta ni Misa down sa Midtown, bibilin daw damit ata si Jacob, tsaka naman na, hindi naman natin expected na yung pagpunta natin doon sa Service Canada is ganun lang kabilis. So yun, ang ganda. Ayan, minsan pag napasyal tayo talaga sa susunod, ikutin pa natin ang yung Market Mall. So mga kamamaw, sige, lipat muna kami at nagugutom na si kamamaw. Yun na, mipat kami. Yun. Medyo nagtagal kami dun sa pila kasi yung ticket nung sa parking, wala lumalabas sa ticket. So mamaya pagpalabas na kami, pe-press ko lang yung intercom dun sa may loob, tapos yan niya sa akin yung presyo ng kung magkano ba yung aabutin nung sa ticket parking natin mamaya. So pasok muna tayo, kain na muna tayo at late na. Sayang, dun sana tayo sa may food court dun, magkukwento sana tayo dun, ikukwento natin yung mga ginagawa natin ng panahon nandun pa tayo sa may sa may east side. Ay, para si parang Jerry, oh. Ayos. Musta? Ayos Yan, lang. sinatot kita dito sa vlog ko eh. Dala mo yung baby mo, nandyan? Sa Sa hospital pa? Sa nursery pa kasi Oo. under observation pa. Kasi Oo. siya eh, premature 33 weeks eh. Medyo na na advance. Maaga. Oo. Ito para si parang Jerry ka, yung kabatch ko na dumating dito sa Kailangan Saskatoon. 35 weeks o 37 Oh, weeks. hello, congrats. Yun yung baby nila mo. Oh, yun. Nagtaon na nung nagpunta kami sa Service Canada, tinanong namin kasi first time nga, di ba? Di usually pala sa hospital pala. Sa hospital yun. Oo, hindi namin alam, pares kaming pares kaming nag-ano ba? Pumunta na kayo ng hospital. Hindi, ibig sabihin, nung sa hospital pa pala, pinila pa na pala namin Oo, dati yun. pila pa niyo. Akala namin pupunta pa dito, di ba? Usually Hindi na, nagpupunta, sa hindi na hospital pala. na yung diretso. Pumunta kayo dito sa Canada Service. Oh, di sa may atin. Sa atin Sa may Market Mall, oh. Ayun, so yung baby niya nasa nasa hospital ba? Baby girl, di ba? Yeah, so tagdag dito? Pag-subscribe din kayo sa YouTube channel niya sa Alex and JJ's. Ayan, vlog ayan. Support niyo siya. Ayan. Kamamaw. Yung mga hassle nito sa mga chef kay Chef Jerry Barameda sa Facebook, ayan. Ay, napakwento pa tayo kay Jerry, nakasalubong natin. Nakakapanganak din ng misis niya. Sabi ko na lang, set up na lang kami nila Ray. Magse-set up kami ng date na etong si Jacob dadali namin doon sa bahay ni Jerry. Barbecue daw kami doon sa bahay nila. Para kahit paano makamusta rin naman natin yung mga kabarkada natin, yung mga kapatid natin na nakasabay natin dumating dito sa Canada. So ngayon mga kamama, order muna kami. Medyo tahimik dahil lang iisip pa ako, hindi masarap. Yun na lang. O yung kanin, yung paborito natin mga kamamaw. Yung sa Bourbon dito? Bourbon State Grill. Yun. Gusto ko kanin. Kasi kanina pa ako nagugutom mga kamama. Anong oras na? Mag-alas 3 na. Isa. Order muna kami. Ay, nag-order na kami at yung bat, kapasyaleo. Natutulog. Tulog na tulog. Ay, mga kamama, first time niya namasyal dito sa Midtown. At yung mami niya ay papalit-palit ng gusto. Galing na tayo sa Market Mall doon ko dapat talaga ikot kay mga kamama pero next time na lang balik tayo pagbigyan na lang muna natin yung bagong panganak at kung ano yung gusto niya, mapasya na habang libre si kamama. Pop. Ngayon, makapagsalita. Sarap. Mainit. Ang paborito natin. Kailan natin order ni Mrs. Order siya ng hiwa, magpapasa daw siya. Ayun na siya, nakabili na. Ano yung binili mo? Alfredo Scalo. Pasta. Kain na.
Yan mga kamama, dumaan din kami sa H&M kasi ano, yung damit ni Jay po, konti lang kasi yung mga pan-newborn niya. Parang ilang pares lang yun, 4 lang no. Kasi nakakalaki. 4 na pares lang. Eh kaso nakakalakihan na ni Jacob. Kaya bumili lang kami ng extra. Hindi kami bumili ng madami dahil mabilis. Mabilis lang yung panahon at sandali lang yung mamaya, hindi na kasya uli. Kaya bumili lang kami ng ano. Ilan yung binili mo ng pares yan? 3 din. 3 pairs yan. Ay, 3 pares uli. Kasi yung unang pares sa 3 binili namin, ano na siya, sakto na, oo. Mga 1 week na lang hindi nakasya sa kanya yung yung ginagamit niya, kaya bumili ng ano. Hindi kasi kami masyadong namili ng marami kasi mga kamamaw, talagang ano, mabilis makakalakihan. Pero ano naman, okay naman, nakahanda na yung mga susunod na damit niya, mga bigay ng mga tropa, lalo na yung mga pang mga 3 months pataas, yun, may mga gagamit na talaga siya, kaya hindi na namin kailangan bumili ng iba pang gamit ng bata. Pang newborn lang talaga yung naano namin na, dahil kumbaga walang napamana sa amin na pang newborn walang napamana ng pang newborn sa amin, kaya ayun, kami ang napapili. Pero syempre kahit paano, ang laki na rin ng natipid ni kamamo, syempre dito, bahagi-bahagi ng mga bawat tropa. Tulad niya, yung mga paglumani si Jacob, kung sakaling may tropang mga anak yung mga anak, tapos may magagamit na rin yung mga baby nila. Ganun na naman kami, salit-salitan lang. Pasa-pasa lang kami ng gamit. Kaya mga mama, uwi na kami. Dami ko nakain, busog na busog ako. Pindutin mo. Ipindutin natin yung ano, yung sinabi ng babae kanina, yung ano, para makuha natin yung ticket. Kaya lang. Dito, Mick. Yan, dito. Ipindutin namin yung ano. Oh. Yan. Bayad na. Binanggit ko lang yung pangalan ko, tapos ano na. Binayaran ko, tapos nag-print silang ticket. Medyo malakas yung sounds ng lalaki doon sa gilid kanina, kaya ni-stop ko muna yung video. Ang hirap gawin ng paraan yung ganun kalakas sa sounds na ano sa background natin, dahil sigurado copyright. Ang mangyayari pinaka ano, kung nag-explain ka, ganun yung sa mga nagbablog kung may sinasabi ka ng oras ng gana-gana ng pagkakataon na yun, tapos biglang sumingit yung ganun kalakas na sounds, mababali, wala yung pinapaliwanag mo. Kaya ang mangyayari, i-edit mo yung sounds, tatanggalin mo talaga yung original sounds, talaga yung ng background sounds. Pero kung importante nga yung ina-explain mo nga, di ba? Hindi mo na ma-explain. Pakihawak na lang muna. Hindi mo na siya ma-explain kasi hindi ko lang ano, kung sa mga magagaling mag-edit, baka pwedeng mabahagian nyo ka ng mga technique niyo mga kamamaw, para at least yung mga ganong senaryo, magawa natin ng paraan. Hindi tayo mahirapan mag-edit. At the same time, hindi natin mabubura yung video na yun. Sige mga kamamaw, sakay ko lang si Jacob sa ano, sa kotse. Tulog na tulog, kakadede lang 1 year later. Ayun mga kamama, nandito muna kami, nilakad ko muna nang mapagod itong mga alaga natin. Nilabas ko ng 5 o'clock ng hapon. Yan, kasi hindi natin awa kaninang umaga nang mapagod itong mga to. So parang medyo napagod na kanina, ang kukulit. Lalo na itong maliit na itong mga kamamaw. Ayan, tara, lakad-lakad tayo. This way. Oh, did it. Good job, good job. Good job. Let's go. Ay, mga kamama, pauwi na kami. Yan. So ayun na pala, nasagot na pala yung ano natin, na hindi naman pala kailangan pumunta na ng Service Canada, lalo pag bagong panganak yung anak mo. So automatic pala sa hospital pa lang, pinipila pa na yung SIN, yung sa birth certificate niya, tsaka yung sa isa, child tax benefits, ayun. So nandun na siya lahat, inaano na siya lahat, na nandun na siya sa hospital pa lang, nung time na pinanganak pa lang si baby nyo, makukuha nyo na pala agad yun. So kasi kami nag-double check lang kami na baka mamaya
kailangan talaga pumunta sa Service Canada para paayos yung ganun papel. Tapos ngayon, naliwanagan na ako. Sa susunod, alam ko na lahat ng pasikot-sikot when it comes sa paglalakad ng mga papel. Yan. So mga kamama, itong mga to is medyo napagod na. Nakita niyo naman mga kamama, mga tahimik na maglakad. So ayan mga kamamo, tatapusin ko ng vlog. Hanggang dito na lang. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. Okay mga kamamo.